Hello po, magandang gabi po sa inyo, kapayapaan po ang sa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong paksa, ang ating pong topic tungkol po sa pakikipagtipan sa Diyos. Ayan po ang ating topic, pakikipagtipan po sa Diyos. Para alam niyo po na kayo ay nasa Diyos o nasa Panginoong Jesucristo. Yun po, ang nakikipagtipan sa Diyos, yung meron pong kanyang utos, yung nasa ilalim ng Panginoon, kautusan ng Panginoong Yesus. Yun po yung may Diyos, yung sumusunod sa kanyang utos. Marami po kasing sekta, yung kanilang aral walang direksyon. Porkit nabasa nila yung Gawa 20:28, sila raw yun. Yung sabi nila sila yung iglesia o sila yung tunay. Yung iba naman dyan, nagising sa kanilang reliyon, sila raw yung tunay na iglesia. Sila raw yung tinayo ng Panginoong Yesus. Sila raw yung nagsulat ng Biblia, yung Katoliko. O yun, merong ganun eh. Merong ganun akong narinig sa social media eh. Sila raw ang sumulat ng Biblia, sila raw yung tunay, sila raw yung iglesyang tinayo ng Panginoong Hesus, ganun. Sabihin nilang ganun. Nabasa nila yung verse na 20:28, sila raw yung tunay na iglesia, sila raw yung tinubos, yun daw yung maliligtas. Hindi po totoo yun. Maling aral po yun. Tapos sila raw yung ibang sekta naman dyan, sila raw yung Katoliko raw ang nagsulat ng Biblia. Sila raw yung tinayong iglesia ng Panginoong Yesus. Maling aral po yung mga ganun. Dahil ang aklat, hindi po Biblia nung araw. Dead Sea Scroll po ang aklat, hindi po Biblia. At saka tinayo po ng Panginoong Yesus yung iglesia. Walang Diyos sa sanlibutan. O walang Diyos sa sanlibutan, kundi sa Israel lang eh. Ano yan, yung iglesia manggagaling sa Roma, sa Pilipinas? Mali po yun. Ang iglesia po, sa Israel lang po nang galing. Ganun po. Walang Diyos sa sanlibutan. Yung tinayo ng Panginoong Yesus yung iglesia eh. Kaya ang tunay na iglesia, yung Israel, tayo babahagi lang dun. Huwag po kayo maniwala sa bulaan. Ang aklat, hindi naman yung, kasi sabi nila, sila daw yung nagsulat ng Biblia, yung mga Katoliko daw. Hindi naman yun ang aklat dati. Dead Sea Scroll ang mga aklat noon, yung mga nakarolyo, nakalulon. Nakarolyo yung aklat. At saka yung aklat dati, aklat ng alaala, hindi po Biblia. Kaya mali po yung nagsasabi na sila nagsulat ng Biblia, ay Katoliko raw, sila daw yung tunay na iglesia. Maling aral po yun. Saka yung iba dyan, sila daw yung tunay na iglesia. Sila yung tinubos, sila yung maliligtas. Maling aral po lahat yan. Dahil tinayo ng Panginoong Yesus yung iglesia sa Israel, walang Diyos sa sanlibutan. Tapos manggagaling yung iglesia sa Roma at Pilipinas. Mali po yun. Tayo babahagi lang sa sangkap sa iglesia. O ganun po. Tayo, para malaman yung nasa Diyos kayo, no? Kasi ang Diyos, nagsusugo po ang Diyos. Nagsusugo po ang Diyos. Kahit saan, marami siyang sinugo. Pero yung mga iglesyang magbabangon, mga pananim ng Diyos yun. Ang original na iglesia sa Israel po yun. Ganun po, marami pong sinusugo ang Diyos. Hindi po susuguin yung sugo nang galing sa Roma, hindi, doon na natatag yung iglesia, hindi po yun. Ang Diyos marami pong sinusugo. Pero ang original na iglesia, yun po yung mga bansang Israel. Doon po sinulat yung
Doon po manggagaling yung aral sa Israel Makikipagtipan po kayo sa Diyos para kasi po yung tipan ng Diyos, para malaman yung kayo nasa Diyos, kailangan makipagtipan kayo sa Kanya. Sabi nga, makipagtipan ng sanlibutan Kasi nga yung tipan ng Diyos, walang hanggan yon. Sabi rito sa banal na kasulatan. Yung tipan po ng Diyos, walang hanggan. Makikipagtipan siya sa tao na walang hanggan. Ito po, basahin ko po sa inyo dito sa Isaias, sa 61, kapitulo, versikulo 8 ng Isaias. Sa 61:8 ng Isaias po. Ang tipan po kasi ng Diyos, magpakailanman yan. Kailangan makipagtipan ka sa Kanya. Ito po, basahin ko po. Sapagkat ako ang Panginoon ay umiibig ng katulan. Aking ipinagtatanim ang pagnanakaw, sampunang kasamaan, at aking ibibigay sa kanila ang kanilang kagantihan sa katotohanan. At ako'y makikipagtipan sa kanila na walang hanggan. Ang tipan po ng Diyos, walang hanggan yan. Kaya tayo, para malaman natin sa Diyos tayo, makipagtipan tayo sa Kanya. Ganun po yun. Para malaman nyo, kayo ay may Diyos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan makipagtipan ng sanlibutan sa Kanya, sabi sa banal na kasulatan. Ang pakikipagtipan po kasi sa Diyos, yung makikipagkasundo ka o susunod ka sa aral hanggang sa katapusan ng buhay mo. Ganun po yung kaligtasan. Yung susunod ka sa Kanyang utos. Ganun po yung pakikipagtipan sa Diyos. Ang ibig sabihin po kasi ng tipan, yung sumpaan yan ganun, sumpaan, may kasulatan, ganun. Parang sa gobyerno, halimbawa, kasi yung mga gobyerno, yung namamahala sa mga gobyerno, mga sugurid po ng Diyos yan. Halimbawa, kukuha po kayo ng birth certificate, o ganun. Susulat mo yung information mo. Tapos merong ganun ka pinanganak, susulat mo yung information mo, tapos pipirma ka, tapos may mga testigo. Ganun po yung batas ng Diyos. Makikipagtipan ka sa Diyos. Halimbawa, bibili ka ng, ganun yung batas ng Diyos miski sa tao, ganun Halimbawa, mali ang pangalan mo, pababago mo, yun, may pirmahan po yun. May kasunduan. Kung yung kasunduan, yung accordance, ano po yun, yun yung sumpaan sa gobyerno. Ikaw yun, o yun ang pangalan ng anak mo. At halimbawa, ganito, bibili ka ng sasakyan, may deed of sale, o merong pirmahan, may mga sumpaan yan, may tipanan po yun. O kaya lupa, ganun. O may tipanan, o ganun. Miski sa, sa mga kaso, halimbawa, o natulan ka, o wala kang kaso, merong kasunduan yun, tipanan na ganun, may kasulatan, o na meron kayo abogado na katunayan hindi ka nagnakaw, ganun, may kasulatan. Ganun din po yung pakikipagtipan sa Diyos. Ang tipan ng Diyos walang hanggan. Para maalala ka niya walang hanggan, sumunod ka sa Kanya para maligtas ka. Ganun po yung kaligtasan, makikipagtipan ka sa Diyos, susunod ka sa utos. Gaya ni Abraham, nakipagtipan si Abraham, sumunod siya sa utos. Ganun, natupad niya. Si Haring David, lahat po ng mga haring sumunod sa kanya, naging maayos ang buhay o naligtas. Yung mga hindi naman, sinira ng Diyos yung kanilang mga kaharian o hindi sila naligtas. Ganun po yun. Ganun po yung pakikipagtipan sa Diyos. Kailangan, ang pakipagtipan po sa Diyos, tuturuan kayo ng Kanyang sugo. Kasi ang Diyos, nagsusugo yan sa lahat ng salit-saling lahi. Ganun po. Makikipagkasundo po tayo sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng sugo na tagapagturo niya. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ang sinugo ng Diyos nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Doon po tayo makikipagtipan sa sugo o sa Diyos sa pamamagitan ng sugo. Ito po, basahin ko po sa inyo dito sa 2 Korinto 5:18. Datapwat ang lahat ng mga bagay pawang sa Diyos, na pinapagkasundo tayo sa Kanya rin.
sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan. Sa kanya rin na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanik ang Diyos sa pamagitan namin kay pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. O yun, makakasundo po natin ng Diyos pag sumusunod tayo sa utos. Ganun po. Kailangan sumusunod po tayo sa utos para siya ang Diyos natin. Sumusunod po tayo sa utos. Gaya ng sabi rito sa Jeremias, pagka sinusunod po natin yung utos ng Diyos, siya po yung Diyos natin. Ganun po. Kasi yung utos, tanda yan na pag sinusunod mo, siya yung Diyos mo. Pagka yung sumusunod ka sa Diyos, sabi sa banal na kasulatan. Dito po sa Jeremias. Kasi yung utos, tanda yun sa Diyos at sa tao. Pag susunod ka, ikaw yung maliligtas kasi nakikipagtipan ka sa Diyos. Ganun po ang aral ng banal na kasulatan. Kaya makipagkasundo ka sa Diyos para siya yung Diyos mo. Sabi sa banal na kasulatan, siya yung Diyos mo pag sumusunod ka sa Kanya. Ito po sa Jeremias, para siya yung Diyos natin, sumunod tayo sa Kanyang utos. Sabi po dito sa Jeremias. Ang kay Kristo, yung nakikipagtipan sa Kanya, yun po yung nasa Diyos, yung nakikipagkasundo sa pamamagitan ng sugo. Ito, pagka sinusunod natin yung Kanyang aral, yung Kanyang mga utos, yung Diyos ang Diyos natin, yung mag-ama. Pagka hindi po siya natin siya Diyos. Ito sabi ng Panginoong Diyos sa Jeremias 7:23, kundi ang mga bagay na ito ang inuutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos. Ayun, siya yung magiging Diyos natin pag dinidinig natin yung kanyang tinig. Sabi rito sa banal na kasulatan. Basahin ko po sa inyo muli, tapos papatuloy ko po. Kundi ang bagay na ito ang iniutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo magiging aking bayan. At magsilakad kayo sa lahat ng daan na inutos ko sa inyo, sa ikabubuti ninyo. Ayun po, yun yung pakikipagtipan sa Diyos, kasunduan po yun na susunod ka. Siya yung Diyos mo. Ay yung sabi rito, makipagkasundo, kailangan sumunod tayo sa utos. Lalakad ka sa mga utos, sa liwanag. Sabi sa may unang 1. Ito po, sa unang 1. Para makasundo natin siya, nakikipagtipan tayo sa Kanya. O susunod tayo sa utos. Ganun po. Kasundo ka ng Diyos kung lumalakad ka sa liwanag. Kasi galit po ang Diyos sa mga gumagawa ng masama, mga gumagawa ng mga padiliman, yun. Ayaw po ng Diyos yun. Kailan lalakad tayo sa Kanyang utos sa liwanag? Ito po sa makikipagkasundo ka sa Diyos, o susunod ka hanggang sa wakas, yun, ikaw yung maliligtas. Yun po yung nasa Diyos, yung nakikipagtipan sa Kanya, yung susunod ng utos. Gaya ni Abraham, sumunod sa utos, naligtas siya. Si Haring David, sumunod siya. Basta lahat ng sumunod sa utos, maliligtas po yun. Hindi yung porket maling aral po kasi yun, papasok ka sa kawan, ligtas ka. Hindi po ganun. Kailangan makipagtipan ka sa Diyos na sumunod ka para siya yung Diyos mo. Ganun po ang aral ng Panginoong Diyos. Makikipagkasundo ka sa Kanya, susunod ka sa Kanyang utos. Sabi nga, ang magtitiis hanggang sa wakas, yung maliligtas. Ganun po. Kung magkasala tayo, may tagapamagitan naman tayo sa Ama, ang Panginoong Yesus. Basta sumunod lang po tayo, yun po yung tunay na kaligtasan. Ang nasa Diyos, yung merong Kanyang utos,
o yung merong, yung sinusunod, yun po yung nasa Diyos, yung nakikipagtipan sa Kanya. Ito, sabi ng banal na kasulatan, kailangan, para kasundo tayo ng Diyos, lumalakad tayo sa utos, sa liwanag ng buhay, sa Kanyang mga utos. Dito po sa unang 1:7, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ayun. Kailangan sumunod tayo sa utos para kasundo natin siya. Yung kasunduan kasi, yun yung pakikipagtipan. Gaya ni Abraham, nakipagtipan sa Diyos. O, naalala siya ng Diyos. Naalala siya. Ganun po. Maalala kayo ng Diyos na walang hanggan. Pag sumunod kayo sa utos, ginagawa niyo yung utos niya. Ayan, maalala kayo ng Diyos, walang hanggang. Ang matuwid, maalala walang hanggan. Kita nyo to, sabi sa banal na kasulatan, si Abraham naalala ng Diyos. O, si Abraham na ligtas kasi sumunod siya sa utos, sabi sa banal na kasulatan. Hindi ko muna sa inyo babasahin yung mga verse na yon, kung si Abraham, saka si David, kasi marami pong mga bulaan, ninanakaw lang yung salita ng Diyos. Pero si Haring David, si Abraham sumunod sa utos. Kaya siya naligtas, nakipagtipan siya. Ang tipan ng Diyos, walang hanggan yan. Gaya ng binasa ko sa inyo, di ba, walang hanggan ng kanyang tipan. Ito si Abraham, naalala ng Diyos si Abraham. Pagka kasi sumusunod ka sa utos ng Diyos, maaalala ka niyang walang hanggan. Sabihin, pag naalala ka niyang walang hanggan, ligtas ka. Ang matuwid, maaalala walang hanggan pag sumusunod po sa utos ng Diyos. Pag naalala ka ng Diyos na walang hanggan, ligtas ka nun kasi maaalala ka niyang walang hanggan. Ito po sa Exodo 2:24, naalala ng Diyos si Abraham. Kasi sumunod siya sa utos si Abraham. Kaya naalala si Abraham. Ganun po tayo, kung sumusunod tayo sa utos, maalala po tayo ng Diyos, maliligtas po. Yun po yung maliligtas. Yung naalala ng Diyos na walang hanggan, yung sumusunod sa kanyang utos. Hindi po yung susunod, hindi po yung papasok ka sa kawan, maling aral po yun. Kasi yung kawan ng Diyos, nangangalat po yun. Ang kawan ng Diyos nangangalat. Kaya maling aral po yung papasok sa kawan. Makikipagtipan ka sa kanya, papasok ka sa tipan, sa utos. Ganun po ang tamang aral. Ito po si Abraham, naalala ng Diyos. Exodo 2:24. At dinig ng Diyos ang kanilang hibik at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Yun, naalala ng Diyos yun, yung basta sumusunod ka sa kanyang utos. Yung nakikipagtipan ka sa kanya, ganun. Ang pakikipagtipan sa Diyos nga, yung gaya sa gobyerno, di ba? Kukuha ka ng, babaguhin mo yung pangalan mo. Tapos katunayan ikaw yun, may testigo. Yun po yung tipanan na katunayan na ikaw si ganon o may kasulatan. Ganon din po yung sa Diyos. Kailangan makipagtipan ka para maligtas ka. Ikaw yung, para maalala ka ng Diyos na walang hanggan. Pagka ang tao kasi sumunod sa utos ng Diyos, maalala ka ng Diyos na walang hanggan. Kasi yung tipan niya, walang hanggan yan. Sabi sa banal na kasulatan. Kaya nga si Abraham naalala ng Diyos kasi sumunod siya sa utos. Ang matuwid, maaalala walang hanggan. Ganun sabi ng Diyos. Kaya pag sumunod ka, maalala ka ng Diyos. Yung sumusunod ka sa Kanya, tapos sumasamba ka, ganun. Ganun po, maalala ka ng Diyos. Pagka yung makikipagtipan kayo sa pamagitan ng sugo. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan kami mga sugo sa pangalan ni Kristo, di ba? Sabi ng banal na kasulatan, ito po, basahin ko po sa inyo uli. Sa unang Korinto, ikalawang Korinto. Dito po sa ikalawang Korinto 5:20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanik ang Diyos sa pamagitan namin. Kayo pinamanikan namin sa pangalan ni Kristo
na kayo makipagkasundo sa Diyos. O yun, makikipagkasundo ka sa Diyos, makikipagtipan ka sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sugo. O gaya ko, sugo ako ng Diyos. Sabi nga, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sabi sa banal na kasulatan. O ito po. Para kasi yung pangalan nyo, isusulat yun na sa aklat ng buhay. Yung mga alam ng Diyos po yun. Kasi para masulat ko yung pangalan nyo sa aklat ng buhay o maalala kayo. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, no? Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ito po, sabi sa banal na kasulatan. Dito po sa 1:3, Kabanatay 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. O walang sukat ang pagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga sugo. Yun, makikipagtipan kayo sa sinugo ng Diyos. Doon po may kaligtasan sa mga sinugo ng Diyos na totoo. Kasi karamihan dito sa atin, hindi naman sugo eh. O ganun, kaya makikipagtipan kayo sa Diyos, papasok kayo sa utos. Yun po yung tamang aral. Hindi po yung papasok ka sa kawan, mali po yun, maaral. Nangangalat yung kawan ng Panginoon yung mga tupa Sabi ng Diyos, eto po, nangangalat yung mga tupa ng Diyos Sabi sa banal na kasulatan, kailangan makikipagtipan po kayo sa Diyos. Makikipagkasundo kayo, nasusunod kayo sa utos, para maligtas po kayo ang kaluluwa nyo. Ito po, hindi ka pwede kasing pumasok sa kawan kasi yung kawan ng Diyos nangangalat. Spiritual po ang pagpasok sa Diyos sa pagsunod sa utos. Yun po ang tamang aral, hindi yung papasok sa kawan. Yung iba dyan nagising na lang pinanganak, Katoliko daw sila, pero wala naman yung mga pangalan nila doon sa leader nila. Dapat yung mga pangalan nyo, nasa leader nyo, kung miyembro kayo ng isang sekta. Ganun, kasi sinusulat sa aklat ng buhay yon. Sabi nga, yung iiwan nyo yung pangalan nyo sa aking mga lingkod, sabi ng banal na kasulatan. Yung mga lingkod ng Diyos, yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ganun po, kasi yung hindi ka pwedeng pumasok sa kawan kasi yung kawan ng Diyos nangangalat. Ito po, basahin ko po sa inyo sa 1:11:50. Kapitulo 11 ng 1, Kabanatay 50 hanggang 52. Ni inyong wawariin na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi sa buong bansa ay mapahamak. Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibas ay dakilang saserdote ng taong yaon. Nahinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. O yun, nagsisipangalat ang mga anak ng Diyos Matipon niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nangangalat. Paano tayo titipunin ng Diyos sa isa? Sa isang aral ng Ebanghelyo, sa isang diwa, doon tayo titipunin ng Diyos. Sa isang diwa ng Ebanghelyo, sa buong mundo po yun. Kasi sabi rito, kaya nga ang daan, isa lang isang daan, isang puso. Titipunin tayo ng Diyos sa pagkakaisa sa Ebanghelyo. Doon yung titipunin. Nangangalat po kasi yung kawan ng Diyos, yung mga tupa niya. Hindi kayo pwedeng pumasok sa kawan dahil ang tupa ng Diyos nangangalat. Ito pa, basahin ko po sa inyong muli dito sa 1:11. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Nagsisipangalat yung mga anak ng Diyos Matitipon po tayo ng Diyos kung makikipagtipan tayo sa Kanya. Ang titipunin tayo ng Diyos sa isang diwa ng aral sa Ebanghelyo, sa buong mundo po yun. Sa pamamagitan ng Kanyang sugo.
Kasi yung aral po natin isa lang. Isa lang ang ebanghelyo natin sa buong mundo ng Panginoong Yesus. Diyan po tayo titipunin ng Diyos sa isang diwa ng pagkakaisa sa pagsunod sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ganun po yun. Kaya nga yung sa Apokalipsis, yung maling reliyon, nagkakaisa rin sila ng pag-iisip. Yung babae, o yun. Yung mga sa Diyos naman, nagkakaisa rin ng pag-iisip sa ebanghelyo ni Kristo. Yun po, dun po tayo titipunin ng Diyos sa pagkakaisa sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. O yung mga hindi naman anak ng Diyos, nakatipon din sila sa isang diwa, naging mamahalay sila, sabi sa banal na kasulatan, di ba? Dahil hindi nila binigay ang nakilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Yun, nakatipon din sila. Yun yung nasa Apokalipsis, yung mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Tayo namang sumusunod sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus, tayo po yung mga tupa niya. Kaisang diwa tayo ng Panginoong Yesus, kaisang espiritu. Doon po tayo titipunin ng Diyos sa isang espiritu sa ebanghelyo ni Kristo. Ganun po. Doon makikipagkasundo tayo sa Kanya, sa Panginoong Yesus. Doon tayo titipunin sa isang diwa ng ebanghelyo sa pagkakaisa sa tamang aral. Doon po tayo papasok sa tipan, sa utos po. Hindi po sa kawan ka papasok, maling aral po yun. Pakikipagtipan po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng utos. Doon po yun po yung tamang aral. Papasok po tayo sa tipan. Sabi sa banal na kasulatan. Kasi yung tipan ng Diyos, walang hanggan po yun. Ito po Ito po sa Jeremias 34:8. Yung tipan ng Diyos, doon po tayo papasok, sabi sa banal na kasulatan. Sa aral po tayo susunod, hindi po tayo papasok sa kawan kasi nangangalat yung kawan ng Panginoong Yesus Sa tipan, sa aral po tayo papasok para doon po tayo papasok sa tipan. Ito po sa 34 ni Jeremias, Kabanata 10. Doon po tayo makakapasok sa Panginoong Yesus pag pumasok tayo sa utos, nakipagtipan tayo. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Jeremias 34:10. At ang lahat ng prinsipe at ang buong bayan ay nagsitalima, nasok sa tipan. Yun, pumasok sa tipan, sumunod sa utos. Nang bawat isa ay palalayain ang kanyang aliping lalaki at palalayain ang bawat isa ang kanyang aliping babae na walang paglilingkuran pa sila. Sila'y nagsitalima sa kanilang pinayaon sila. Yun, papasok ka sa tipan, sa aral ng Panginoong Yesus. Doon po tayo pakikipagtipan sa Diyos, yung susunod ka sa utos. Yun yung papasok ka sa Diyos sa tipan, sa pintuan, gaya naman dito sa mga awit. Sabi dito sa mga awit, buksan nyo sa akin ang pintuan ng katwiran, aking papasukan. Yun po doon tayo papasok sa aral, doon po yung pakikipagtipan sa Diyos. Para makapasok tayo sa Diyos, na tayo katunayan, meron tayong Diyos. Ito po sa 118 ng mga awit, Kabanata 19. Buksan ninyo sa akin ang pintuan ng katwiran, aking papasukan. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Yung papasok ka sa utos, yun po yung kay Kristo, yung may utos niya. Gaya naman ni Pablo, wala pa siyang utos noon, nung may utos na siya, yun yung kay Kristo, yung nasa Panginoon Diyos, yung may utos na sa puso. Sabi nga, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala ng laban sa iyo. Yun po yung nasa Diyos, yung may utos, yung iniingatan yung utos sa puso. Yun po yung pakikipagtipan sa Diyos, papasok ka sa tipan. Ganun po.
Ito po, basahin ko rin po rito sa inyo sa 29 ni Deuteronomio. Papasok kayo sa utos, sa tipan, makikipagtipan kayo sa Diyos. Ganun po yung pagpasok sa Diyos, yung para tayo malaman natin na tayo may Diyos. Ang may Diyos po, yung nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, yun po yung nasa Diyos. Gaya ng tinanggap ni Pablo na utos. Dati wala pa siyang utos sa Diyos eh. Nung tinawag si Pablo, o tinuruan siya ng mga alagad ni Ananias, yun yung merong Diyos yung sumusunod po sa utos. Yung pumapasok po sa tipan. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa 29, 9 ng Deuteronomio hanggang 12. Ganapin nga ninyo ang mga salita ng tipang ito at inyong gawin upang kayo'y guminhawa sa lahat ng inyong ginagawa. Kayo'y tumatayong lahat sa araw na ito sa harap ng Panginoon ninyong Diyos. Ang inyong mga pangulo, ang inyong mga lipi, ang inyong mga matatanda at ang inyong mga puno sa makatwidbagay, lahat ng lalaki sa Israel. Ang inyong mga bata, ang inyong mga asawa at ang inyong mga taga-ibang lupa na nasa gitna ng inyong mga kampamento. Mula sa inyong pananaghoy hanggang sa inyong pananalok, upang ikaw ay pumasok sa tipan ng Panginoon mong Diyos. Ayun, papasok ka sa tipan. Yung nasa Diyos, yung pumapasok, pakikipagkasundo ka sa Kanya, papasok ka sa tipan, sa utos. Gaya ng Panginoong Yesus, sumunod sa utos, ako'y pumaparito sa balumbo ng aklat. Yung pumasok siya, sumunod sa utos, yung po ibig sabihin nun. Basahin ko po muli sa inyo rito sa Deuteronomio 29:12. Upang ikaw ay pumasok sa tipan ng Panginoon mong Diyos at sa kanyang sumpa na ginawa sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa araw na ito. Yun po yung medyos, yung pumapasok ka sa tipan, sa utos. Yun po. Yung nasa ilalim ka ng kautusan ng Panginoong Yesus, yun po yung nasa Diyos. Yung makikipagtipan ka sa pamamagitan ng sugo. Sabihin, makikipagtipan ka, susunod ka sa Kanya. Itong sabi ng Diyos sa mga sugo, na sabi, pisanin mga banal sa akin, yung nakikipagtipan ng hain sa akin. Ito po, sabi ng Panginoong Diyos sa mga sugo, na pisanin yung mga tao para makipagtipan sa Diyos. Dito po sa mga awit 55, pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yaong nakikipagtipan sa akin, sa pamagitan ng hain, at ipahayag ng langit ang kanyang katwiran, sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. Yun, pipisanin kayo, iipunin kayo lahat ng tao ng sugo sa isang diwa sa ebanghelyo ni Kristo. Doon po tayo titipunin ng Diyos, yung nangangalat sa buong sanlibutan. Titipunin tayo ng Diyos sa pagkakaisa sa ebanghelyo ni Kristo. Sabi rito kasi sa banal na kasulatan, upang matipon niya sa isa ang mga anak ng Diyos, nagsisipangalat sa buong lupa. Titipunin tayo ng Diyos ng Panginoong Yesus sa isang diwa ng pagkakaisa sa ebanghelyo ni Kristo. Doon po tayo titipunin sa pamamagitan ng kanyang mga sugo. Makipagtipan kayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sugo. Ganun po, kaya nga sabi ng Diyos dito ang tumatanggap sa sinugo ko, ako ang tinatanggap. Ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang sa akin ay nagsugo. Yun po, makikipagtipan po tayo sa Diyos sa pamagitan ng kanyang sugo. Tuturuan kayo ng sugo kung paano gagawin nyo. Gaya ni Ananias, tinawag si Pablo, tinuruan siya ni Ananias. Tapos, si Pablo naman din ang nagturo sa mga tao. Kasi sinugo na rin si Pablo. Ganun po yun. Ito po, basahin ko po sa inyo. Kailangan makikipagtipan kayo sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang sugo. Ito po sabi sa banal na kasulatan. Sa 1:13, Kabanatay 20, katotohanan sinasabi ko sa inyo,
Ang tumatanggap sa sino man sa sinugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. O yun, tanggapin po natin yung sugo. Yung mga tamang aral ng Diyos, yun po yung tunay na sugo. Pero yung mga walang direksyon na aral, hindi po sugo ng Diyos yun. Papasok ka sa kawan, tapos Jesus mo tao. Hindi po sugo ng Diyos yun, ganon. Tapos yung iba dyan nagsisindi ka ng kandila, may ribulto. Suklam-suklam po sa Diyos yun, bawal po yun. Hindi po mga sugo ng Diyos yun, maraming mga bulaang propeta. Kaya makikipagtipan kayo sa Diyos sa pamagitan ng sugo. Basahin ko po muli sa inyo rito. Sabi ng Diyos, pisanin mo ang banal sa akin, yung nakikipagtipan ng hain sa akin. O, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa mga awit, 50, kabanatay 5. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yaong nakikipagtipan sa akin sa pamagitan ng hain, at ipahayag ng langit ang kanyang katwiran, sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. Ayun. O, maghahain ka sa Diyos, o yun, papasalamat ka, papuri ka, o yun. Para maalala ka ng Diyos na walang hanggan. At saka yung isip mo, nasa Diyos na. Pagka yung sinusunod mo yung utos niya, ang isip mo, nasa Diyos na nun. Maalala ka na walang hanggan. Yung doon ka po merong kaligtasan. Pag naghahain ka sa Diyos, sumusunod ka sa utos, ang isip ng tao, pagka nasa Diyos na, ligtas na po yun. Kasi maalala ka ng Diyos na walang hanggan. Sabi nga, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. Yun po yung nasa Diyos, yung may utos, sinusunod yung utos. Tapos nag-aayon sa Kanya. Sa pamamagitan ng sugo po yun, makikipagtipan tayo sa Diyos. Yun po. Kasi ang Diyos, nagsusugo po yan. Ito po sa sa Jeremias 29:17. Kaya nga, sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos Tuturuan kayo ng sugo kung paano ang gawin nyo. Yun po yung may kaligtasan yun, nakikipagtipan ka sa Diyos, susunod ka. Gaya ni Abraham, sumunod sa utos ng Diyos, o ni David, maliligtas siya, naalala siya ng Diyos ang walang hanggan. Kasi yung tipan ng Diyos, walang hanggan po yun. Walang hanggan. Dito po sa 29. Yung sinugo ng Diyos, yun doon po kayo makikipagtipan. Papasok po kayo sa tipan. Ganun po, hindi yung pag sumusunod po kasi sa Diyos, yun po yung merong Diyos. Ito po sa Jeremias 29:17 hanggang 19. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito aking susuguin sa kanila ang tabak at kagutom at ang salot, at gagawin ko silang parang masamang igos na hindi makakain dahil sa napakasama, at aking habulin sila ng tabak at kagutom at ng salot, at aking ibibigay sila sa kakutyaan na parot parito sa gitna ng lahat ng kariyan sa lupa, upang maging kasumpaan at katigilan at kasutsutan at kakutyaan sa gitna ng lahat ng bansa na aking pinagtabuyan sa kanila. Sapagkat hindi sila nakinig sa aking mga salita, sabi ng Panginoon, na aking mga pinasugo sa aking mga propeta na ako'y mga bangon maaga, at sinugo ko sila, ngunit hindi ninyo dininig sila, sabi ng Panginoon. Yun, may sugo siya. Dapat didinggin natin yung kanyang sugo. Yun po. Makikipagtipan kayo sa Diyos sa pamagitan ng sugo. Kasi bumabangon siyang maaga para turuan yung mga tao ng sugo.
Tsaka kasi yung tumataan sa mga sugo ay para turuan yung mga tao. O yun, pagka hindi nila dininig yung utos ng Diyos, sinusugo niya yung kanyang mga tabak. O ganun pong sabi ng banal na kasulatan. Ito, babasahin ko po sa inyong muli sa 29:19, sapagkat hindi sila nakinig sa aking mga salita, sabi ng Panginoon, na aking mga pinasugo sa aking mga propeta, na ako'y bumangong maaga at sinugo ko sila, ngunit hindi ninyo dinig sila, sabi ng Panginoon. May sugo kasi ang Diyos. Dapat doon kayo makikipagtipan sa kanyang mga sugo. Yung mga sinugo, yun po yung magtuturo sa inyo ng daan ng Panginoong Yesus. Ito po sa Jeremias, sa katunayan na doon kayo makikipagtipan sa Diyos sa pamamagitan ng sugo. Jeremias 7:25, mula ng araw na ang inyong magulang ay magsilabas sa lupain ng Ehipto, hanggang sa araw na ito, aking sinugo sa inyo ang lahat kong lingkod ng mga propeta, na araw-araw ay bumabangon akong maaga at sinusugo ko sila. O yun, may mga sugo ang Diyos, doon po kayo makikipagtipan sa Diyos sa pamamagitan ng sugo. O yun, tuturuan kayo, gaya ni Apostol Pablo, tinuruan ni Ananias. Ganoon po. O nung sinugo na si Pablo, siya naman na nagturo. Yun po yung nasa Panginoong Yesus, yung may utos, nakikipagtipan sa kanya. Ito naman si Pablo, nung sinugo na siya ng Panginoong Yesus, siya naman nagturo sa mga alagad. Ang nasa Panginoong Yesus po kasi, yung may aral na sa puso, yung tinatalima na yung utos, yun po yung may Diyos. Sabi sa banal na kasulatan. Yung tinatalima na yung utos, nakikipagtipan sa Diyos. Yun po yun, para maalala tayo ng Diyos na walang hanggan. Ito po yung si Pablo, nung siya ay sinugo na, kasi yung aral na tanggap niya na, nasa puso niya na, siya naman nagturo sa mga taga-Korinto. Ito po sa unang Korinto 15:1-2. Ngayon, ipinatatalas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, ay siya naman ninyong pinanatilihan, sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kumatyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban ng kung kayo'y nagsisampalataya na walang kabuluhan. Yung mga aral, yun po yung may kaligtasan sa aral ng Ebanghelyo. Yun po yung nasa Panginoong Diyos, sa Panginoong Yesus, yung meron niya ng utos, yung pumapasok ka sa tipan. Ganun po, maling aral po yung papasok ka sa kawan, ligtas ka, maling aral po yun. Kaya papasok ka sa Diyos, makikipagtipan ka sa Kanya. Ayun, makikipagkasundo ka sa Kanya, makikipagtipan. Hindi yung papasok ka sa kawan. Ang tipanan nga kasi, gaya ng sa gobyerno, kasi mga sugo yan ng Diyos, yung nasa gobyerno, sila'y namamahalang walang patid. Di ba, pagka yung bibili ka ng lupa o may kasulatan, yun, tuturo sa'yo kung anong gagawin mo ng abogado, yun, susulat mo yung mga information mo, katunay, ikaw bumili ng lupa, o kaya, pangalan mo, o member certificate mo, yan, may kasulatan. Yun po yung nakikipagkasundo. May mga kasulatan, tinuturuan kung anong gagawin. Kasi mga nasa gobyerno, mga suguri ng Diyos yan eh. Sila'y namamahalang walang patid sa mga gawain ng Diyos. Sa atin po kasi, yung mga reliyon dito, parang hangin ng aral na wala sa direksyon yung aral. Ang may direksyon na aral, yung nakikipagtipan ka sa Diyos, susunod ka sa utos. Ganun po, yung may kaligtasan, ang magtitiis hanggang sa wakas, ang maliligtas, sabi ng Panginoong Yesus. Yun po yung na kay Kristo, yung tinatalima yung utos sa puso. Ito po sa unang Korinto. Yun po yung nasa Panginoong Yesus, nasa Diyos, nasa ilalim ka ng kautusan ni Kristo. Hindi yung papasok ka sa kawan, ikaw na yung tinubos, ikaw yung tunay na iglesia, mali po yun.
Yung nasa Diyos, yung susunod ka, kikipagtipan ka sa Kanya, yun po ang tamang aral. Papasok ka sa utos, sa tipan. Ito po, basahin ko po sa inyo rito, yung nasa Diyos, na kay Kristo ay may utos. Ito po sa unang Korinto 9:20, patuloy. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa mga Hudyo, upang maikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan, upang maingkayat ko ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang maingkayat ko ang mga walang kautusan. O yun, yung nasa Diyos, yung meron ng utos ng Panginoong Yesus, yun yung tumatalima na. O yun po yung nasa Diyos. O basahin po sa inyong muli dito, sabi ng Diyos, siya yung magiging Diyos natin pag sumusunod tayo sa kanyang utos. O ito po sa... Kasi yung utos, tanda yun sa tanda sa Diyos yun Yung susunod ka, pinakatanda sa Diyos yun sa tao, gaya ni Abraham, tanda yun sa Diyos at sa tao. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa Genesis. Genesis 17, 11. Pag sumunod ka kasi sa Diyos, tanda yun na may Diyos ka at saka yung pakipagtipan sa Diyos. Yung sumusunod ka sa utos. Ito, yung nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, tumunod siya sa utos Kasi yung utos na yun, tanda sa tao at saka sa Diyos na nakipagtipan ka sa Kanya. Dito po sa Genesis 17:9 hanggang 11. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, ingatan mo ang aking tipan. Ingatan mo at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na iyong ingatan sa akin at sa inyo at inyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo at kay tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang aking magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Yun, yung tipan ng Diyos na yun, tanda yun sa yung utos, tanda yun na meron kang Diyos, sinusunod mo yung kanyang utos. Nakikipagkasundo ka sa Kanya. Tayo naman, nakikita naman tayo ng Diyos kung ano yung ginagawa natin. Alam niya kung sumusunod tayo o hindi. Kasi yung may tipan, yung may utos, yung tanda sa Diyos at sa tao. Sabi ng Panginoong Diyos. Para siya yung Diyos natin. Sabi sa banal na kasulatan. Ito pa po sa sa 20 ng Ezekiel 10 saka 19. Yung may utos, alam ng Diyos yun kung sinusunod ba mo yung utos niya o hindi, alam po ng Diyos yun. Ayun po yung nasa Diyos, yung sumusunod sa utos, yung nakikipagtipan ka sa Kanya. Hindi papasok ka sa kawan, walang direksyon yung aral na yun. Maling aral po yun. Mga bulaang propeta, papasok ka sa kawan. Yung kawan ng Diyos nangangalat, sabi ng banal na kasulatan. Ito po yung banal na, sabi ng Diyos sa banal na kasulatan. Ezekiel 20:10. Pag may utos kasi sa Diyos, yung tanda mo na may Diyos ka, o nasa Diyos ka, ito po. Saka pag sinusunod mo yung utos ng Diyos, yung isip mo na sa Kanya na, tapos maalala ka ng Diyos na walang hanggan. Yun po yung tunay na kaligtasan. Hindi yung papasok ka sa kawan, hindi yung dasal ka ng dasal sa simbahan, hindi mo naman alam yung utos. Walang direksyon yung aral nun. Kailangan yung leader nyo, yung mga pangalan nyo na nasa leader nyo. Para yung yung pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. Ito po sa Ezekiel 20:10. Sa gayon, pinalabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto at dinala ko sila sa ilang.
ibinigay ko sa kanila ang aking mga palatuntunan at tinuro ko sa kanila ang aking mga kahatulan na kung isagawa ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. O yun. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. O yun, tanda sa tao, saka sa atin ng Diyos, sabi rito sa banal na kasulatan. O, basahin ko po sa inyo muli dito sa Ezekiel 20, kabanatay 12. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na akong Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. O yun, tanda kasi ng Diyos yun kung may utos ka sa puso, o yun po yung nasa Diyos, yung merong nakikipagtipan, may utos sa puso. Tanda sa Diyos at sa tao na ikaw yung kanya, ganun. At po sa Ezekiel 19:20. Dito pa po sa Ezekiel 19:20. Sa 19:20. Ako ang Panginoon ng Diyos, magsilakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. Ingatan ninyong aking mga kahatulan at inyong sagawa. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo. O yun yung pinakatanda ng Diyos, yung pakikipagtipan, yung may utos ka, yun po yung may kaligtasan. Basahin ko pong muli sa inyo, patuloy ko po. At inyong ipangingilin ang aking mga sabat at magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ng Diyos. Yung may Diyos, yung sumusunod sa kanyang utos. Tanda sa Diyos yun at sa tao, sabi sa banal na kasulatan. Sabi po ng Diyos. Para sa katunayang nasa Diyos ka. Pag sumusunod ka sa utos, hindi yung papasok ka sa kawan, maling aral po yun. Ito po sabi ng Diyos sa ibang talata ng Biblia, pag sumusunod tayo sa utos ng Diyos, siya yung Diyos natin. Ito po, kaya nga sabi ng Panginoong Yesus sa dyan kung meron aking utos, tumutupad nito, siyang umiibig sa akin, ibigin siya ng aking ama, kami papasa kanya, siya gagawin naming tahanan. Yung may utos, yun po yung mga nasa Diyos. Hindi papasok ka sa kawan, maling aral pong kaligtasan yun. Kaya papasok ka sa tipan, sa utos. Para makapasok ka sa tipan, tuturuan ka ng mga sugo. Yun po yun. Yung kinikilala niyong sugo, yung sugo ng Diyos yun Mali-maling aral, sugo ng Diablo. Ito po sa Jeremias 11, 1-4. At ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, inyong pakinggan ang mga salitang ng tipang ito at inyong salitain sa mga tao ng Huda at sa mga nananahan sa Jerusalem. At inyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel. Sumpain ng taong hindi nakikinig ng mga salita ng tipang ito, na aking iniutos sa inyong mga magulang. Ang araw na aking ilabas sila mula sa lupain ng Ehipto, mula sa hunong bakal, na nagsasabi, inyong talimahin ang aking tinig at inyong isagawa, ayon sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Sa gayon, magiging bayan ko kayo, at ako'y magiging inyong Diyos. Pag tinalima natin ang utos ng Diyos, siya yung Diyos natin, sabi sa banal na kasulatan. Ito po, basahin ko po sa inyo rito dito sa Jeremias 11:4. Na aking iniutos sa inyong mga magulang ng araw na aking ilabas sila mula sa lupain ng Ehipto, mula sa hurnong bakal na nagsasabi, inyong talimahin ang aking tinig at inyong isagawa ayon sa lahat ng inutos ko sa inyo. Sa gayoy, magiging bayan ko kayo at ako'y magiging inyong Diyos. Yung mayroong Diyos, yung tumatalima sa utos. Yun po yung na kay Kristo, yun po yung nasa Diyos. Gaya po rito sa Jeremias muli, basahin ko po sa inyo muli dito sa Jeremias 7:23. Pag sinusunod natin yung utos niya, siya po yung ating Diyos. Kundi ang mga bagay na ito ang aking niutos sa kanila na aking sinasabi.
Inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos. O yun o, pag dinidingin natin tinig niya, siya yung Diyos natin. Pagka hindi, bibigay tayo ng Diyos sa Diablo nun. Ang tao po kasi, pagka hindi sumusunod sa Diyos, binibigay ng Diyos sa demonyo. Ganun po ang Diyos. Kaya sumunod tayo para hindi po tayo bigay ng Diyos sa Diablo. Ganun po ang aral ng Diyos. Ganun po yung prinsipyo ng Diyos. Okay, basahin ko po sa inyong mali dito sa Jeremias 7:23. Kundi ang mga bagay na ito ang iniutos ko sa kanila na aking sinasabi. Inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos at kayo magiging aking bayan. At magsilakad kayo sa lahat ng daan na inutos ko sa inyo, sa ikabubuti ninyo. O yun po yung nasa Diyos. Yung pumapasok sa tipan, pumapasok sa katwiran, yun po yung may Diyos. Yun po yung nasa Panginoong Diyos, hindi yung papasok ka sa kawan, tapos dasal-dasal ka doon sa simbahan, walang direksyon. Kung saan ka tutungo, dasal ka ng dasal, hindi mo alam, tapos yung pangalan mo, wala naman sa mga sugo. Kaya yung pangalan nyo nasa mga sugo, makikipagtipan kayo sa Diyos para yung pangalan nyo maalala. Ang kaligtasan yung nakikipagtipan sa Diyos, susunod ka sa utos, hanggang sa kunin ka ng Diyos, yun po yung tunay na kaligtasan. Saka maaalala ka ng Diyos pagka yung sumusunod ka sa utos niya. Ito po sabi sa, yung naghahandog ka lagi sa Diyos ng mga, basta yung ginagawa po natin, naaalala po ng Diyos yan, hindi niya yung kinakalimutan. Yung, alam niya kasi kung sumusunod tayo o hindi, naaalala na ng Diyos yan. Ito po yung gaya ni Cornelio, naalala yung gawa niya. O, ito po. Nagawa. Alam ng Diyos po yon yung sumusunod tayo sa Kanya o hindi. Alam po niya yan. Kasi nakikita tayo ng Diyos. Ito si Cornelio sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya yung gawa niya, naaalala ng Diyos. Ganun po. Ang matuwid, maaalala walang hanggan. Yun. Yun po yung tunay na kaligtasan, yung matuwid. Pag naalala kang walang hanggan, ligtas ka po nun. Saka sinusunod mo yung utos ng Diyos, yung isip niya nasa Diyos na po yun. Yun po yung tunay na kaligtasan. Hindi po yung papasok ka sa kawan. Maling aral po yun. Ito po, yung si Cornelio, sumusunod sa utos, kaya siya maliligtas siya, naaalala siya ng Diyos. Ganun po. Ang matuwid, maaalala walang hanggan. Yun po yung tunay na kaligtasan. Pag naalala ka ng Diyos na walang hanggan, ligtas ka. Ito po si Cornelio, kasi sumusunod siya sa utos ng Diyos. Kaya naaalala siya ng Diyos. Ito po sa Gawa 10 hanggang 4. At saka rito sa 30. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyo ng pulutong na tinatawag na pulutong na Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambayan, at naglilimos sa marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. At nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng may isang oras na 9 na araw na pumasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkakatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay napailan lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. Ayun, naaalala yung mga magawa ni Cornelio kasi sumusunod siya sa utos. Ganun din po tayo, pag sumusunod tayo sa utos, naalala po ng Diyos yun. Ito, patuloy ko po. Sinabi ni Cornelio, may 4 na araw hanggang sa oras na ito na aking ginaganapang pananalangin sa oras na 9 sa bahay ko. At narito tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may pananamit na nagniningning. At sinabi ni Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga paglilimos. Inaalaala sa paningin ng Diyos. Ayun,
Naalala ng Diyos yung mga pagsunod natin sa Kanya. Ayun, pag sinusunod natin ng Diyos, yun po yung may kaligtasan, maalala tayo ng Diyos. O yun po, sabi nga, ibigin mo ang Panginoong Diyos mo, ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. Sabihin, susunod tayo sa Kanyang mga utos. Kasama rin po yung pag-aanap buhay, hindi lang puro pag-aanap buhay yung iniisip natin, ganun. Kailangan, lahat po ng utos ng Diyos, isipin po natin yan. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Hindi yung nakapokus yung isip natin sa pansanlibutan, hindi po tayo maliligtas nun. Kailangan sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. Pag sinusunod po natin yung utos ng Diyos, yung sinusunod natin, lahat ng kanyang mga utos, inaalala natin siya, hindi tayo nakakalimot, o yung isip natin, nasa Diyos na po yun. Ito po, basahin ko sa inyo. At saka, kung sinagawa natin yung utos niya, maalala tayo ng Diyos na walang hanggan. O, yun po yung tunay na kaligtasan. Hindi po yung samba kayo ng samba, pasok kayong pasok sa kawan ng diablo yung pinasukan nyo. Dalangin kayo ng dalangin sa ribulto. Hindi yun. Kailangan makitipagtipan ka sa Diyos sa pamamagitan ng sugo, tuturuan ka niya. Ito po pagka yung isip nyo na sa Diyos, sigurado na po yung kaligtasan nyo, at saka sinusunod nyo siya, o maalala kayo ng Diyos na walang hanggan noon, ligtas po kayo. Ito po, sa Isaiah 26:3, ito po sabi ng Panginoong Diyos, iyong ingatan siya na lubos, na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya'y tiniwala sa iyo. O yun o, yung pag-iisip natin, nasa Diyos yun, basta't sumusunod tayo sa utos. Sigurado po yung kaligtasan nyo. Pagka sinusunod natin yung utos. Basahin ko po sa inyong muli. Yung ingatan siya sa lubos na kapayapaan, nang pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya'y tiniwala sa iyo. O yun o, tumiwala sa Kanya. O yun po, kailangan mag-aandog tayo ng pasalamat, o ganon, sasamba tayo, pag ganon. Para maalala tayo ng Diyos. Ito po sabi sa Isaiah pa, pag naalala tayo ng Diyos, maliligtas tayo nun. Dito po sa Isaiah 23:16, ikaw ay humawak ng alpa, lumibot ka sa bayan, ikaw na patutot na nalimutan. Magpainam ka ng tinig, umawit ka ng maraming awit, upang ikaw ay maalala. Ayun, naawitan natin ng Diyos para maalala natin siya, gano'n, susundin natin utos. Yung pag-awit sa Diyos, pagsamba sa Kanya, yun, maalala ng Diyos yung ating mga gawa. Basahin ko po sa inyong muli. Ikaw ay humawak ng alpa, lumibot ka sa bayan. Ikaw na patutot na nalimutan. Magpainam ka ng tinig, umawit ka ng maraming awit upang ikaw ay maalala. Ayun, maalala ka ng Diyos pagka yung sinusunod mo yung utos. Pag inaalala natin yung utos ng Diyos, sinusunod natin, kaya nga si Abraham na inaalala ng Diyos ligtas si Abraham naalala ng Diyos si Abraham, di ba sabi naalala ng Diyos ang tipan niya kay Abraham. Ito po, basahin ko po sa inyong muli dito sa Exodo. Kasi yung nakikipagtipan ka sa Diyos, naalala ka ng Diyos nun. Ganun po, ililigtas ka niya sa lahat. Pagka yung nakikipagtipan ka sa Kanya, pumapasok ka sa utos. Yun po yung pagpasok sa Diyos. Papasok ka sa tipan, sa utos. Gaya ng Panginoong Yesus, sumunod siya, pumasok siya sa balumbo ng aklat. Ito po, dininig yung inaalala ng Diyos si Abraham. Ang tao kasi inaalala ng Diyos yan na walang hanggan pag sumusunod sa Kanya. Nakikipagtipan sa Kanya, ganun. Ito po basahin ko po sa inyong muli sa Exodo 2:24. At dinig ng Diyos ang kanilang hibik at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Yun, naalala ng Diyos yung mga taong nakikipagtipan sa Kanya. Ganun po. Yun po yung tunay na kaligtasan, yung sumusunod sa utos, maliligtas ka. Maalala ka ng Diyos na walang hanggan. Sabi sa banal na kasulatan,
Ang matuwid, maalala walang hanggan. Ito po sa mga awit 6. Ito po sa mga awit 112:6. Sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid, maalala, walang hanggan. Ayun, maalala ang walang hanggan yung matuwid. Pag naalala ka ng Diyos na walang hanggan, ligtas po kayo nun. Ganun po. Kailan para maalala po tayo ng Diyos na walang hanggan, sumunod po tayo sa utos. God bless po. Sana naunawaan nyo ang pakikipagtipan sa Diyos, sumusunod sa kanyang utos sa pamagitan ng kanyang sugo para maalala tayo ng Diyos na walang hanggan. Ganun po ang kaligtasan, yung naalala tayo ng Diyos na walang hanggan. Hindi po nakakalimutan ng Diyos yung ating mga gawa. Ganun po, sabi sa Jeremias. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mga gawa, sabi sa banal na kasulatan. God bless po. Sana naunawaan kayo na ang pagpasok sa Diyos, nasa Panginoong Hesus, yung merong utos, yung tumatalima sa utos sa puso. Sabi sa banal na kasulatan, gaya sa may Roma. Ayun po yung nasa Diyos. God bless. Magandang gabi po. I love you po sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus.